Hello guys, this is me Sharon. Welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang trending na crochet hook ngayon. Ito yung napakasikat na hook na nabibili sa mas murang halaga sa mga online shopping sites. And ito yung blue crochet hook set. And titignan ba natin kung okay siya. So I bought the 9 pieces crochet hook set for only, sa maniwala kayo sa hindi, 200 plus lang siya. And kung titignan nyo, hawig siya doon sa original na tulip crochet hook set. This is 5mm. Smooth naman siya at mukhang maganda yung rubber. So ito na siya guys, tinatry ko na siya. And smooth naman siya. Ang gamit ko is Indufil 4-ply yarn. Hindi siya tulad nung red na matte. Hindi siya glossy. At hindi madulas. So, compared doon sa red set, mas gusto ko tong blue. Ang gamit ko is 3mm. So, same siya dun sa gamit ko. Ito naman, Japan Surplus. So, ito yung difference niya kapag Japan Surplus na clover. Yan, usually clover na classic pero branded itong crochet hook na to. So, kung i-compare mo siya dun sa generic hooks, malaki talaga ang difference kasi yung hook head niya is mas maliit, tapos mas madaling maipasok sa stitches. Sa number naman na size is number 5 siya. Yan. Ito naman kabila is 2.3. So, yung mga ganyan sa Japan Surplus na mga sizes. Yan. Dun sa tulip na set, wala akong 3mm. Pero ito talaga yung ideal ko for Indufil, lalo na kapag gusto kong medyo tight yung tension niya. So far, okay naman itong hook na to. Hindi naman siya natatanggal. Ewan ko lang sa ibang handles. Kasi, bali, 9 pieces siya. Tingnan natin yung kabuuan. Nabili ko siya sa Shopee. Nakaka-sosyal yung kulay niya. 8 years ago, nung nag-start ako mag-crochet, wala pang masyadong mga available na crochet hooks sa Shopee. Usually, mga generic hooks lang na walang handle. So, for beginners, at balak nyo mag-start ng crochet journey, maganda talaga yung may mga handles. 9 pieces na to. So, meron akong crochet hook from, yung pinaka-small niya is 2mm. So, may 2mm, 2.5. Ito naman is 3mm, may 3.5. Usually, sa Indufil 4-ply yarn, ito ang mga ginagamit ko lalo na pag gustong-gusto kong matigas or kung gusto kong sinsin yung stitches, umaabot pa ng 2mm. Yan, 2, 2.5, 3.5, minsan 5mm pag gusto kong gumawa ng shawl na airy siya or bagsak. So, ito yung ginagamit ko. Yung 4 din, ginagamit ko siya for Indufil or pag double pull ko yung strand. Yun. So, usually mga ganitong sizes for local Baguio yarns. Yung 2mm, pwede rin siya for Monaco na 3-ply. Kung gagawa kayo ng mga doilies, table runners, yung gamit ng ito lang halos ang magagamit nyo for Monaco or Canon. Ang kaibahan niya sa branded, yung classic, yan, mas smooth yung classic. Pero nag-start din naman ako sa generic hooks. Wala din naman ako naging problema sa pag-glide. But it made the difference talaga pag nagko-crochet ka for a long time, dun mo marirealize na walang tatalo sa mas mahal na crochet hook. Like this one. Dito pala makikita mo na yung quality ng handle niya, which I think is gayang-gaya naman kasi ang rubber, ang feel niya is almost the same naman as with this one, na halos 200 lang. Actually, mas mahal pa nga ang isa nito kapag binili mo compare dito sa worth 170 plus to 200 na isang set. 9 pieces na yun . So, if in case naghanap kayo ng cheaper na hook set, I think pwede talaga siya. Also, may nakapagsabi sa akin na madali lang daw siya matanggal.
So, tinry ko. Madali nga siya matanggal dun sa handle niya. Pero, pwede rin naman siya mabalik. Hindi ko sure kung overtime kung mag-stretch nga ba to. Or, kasi naiisip ko, pwede ko rin ipasok itong classic na crochet hook na branded. Kasi mas smooth itong gamitin kaysa dito. So, ito try kong ilagay dito kung uubra siya. So, eto na siya, no? Medyo mahirap lang siya ikabit ng konti. Medyo namagha yung dalawang daliri ko sa pag-push. Kung kunyari, medyo mag-experiment kayo or gusto nyo palitan ng hook. Halimbawa, itong ginawa ko is yung mga classic na clover hooks. Ang ginawa ko is pinalit ko siya dito sa bali, tinanggal ko itong generic. So, ang pinalit ko is yung mga classic na crochet hooks na nabili ko sa Japan Surplus. Ito talagang guaranteed na very smooth, and for beginners na naghahanap ng super murang mga crochet hooks, huwag nyo kakalimutan na mag-check sa mga Japan Surplus na malapit sa inyo kasi minsan may mga naliligaw na hooks doon, and of course some yarns, ganon. So ito, nabili ko to online, isang set sila, almost 100 pesos lang for 6 pieces. Double-ended sila actually, ganito sila. So malalaman mo talaga yung kung clover siya kasi iba yung pag kinumpara mo siya sa mga generic hooks, talagang malaki ang difference nila kasi makikita mo ano siya talaga. Maganda yung hook head, mas maliit ng konti dun sa mga generics, tapos napaka smooth ng aluminum or metal ba to, basta napaka smooth niya at ang sarap niyang gamitin. Meron pa akong mga ilang nabili yan, so makikita mo naman siya na merong, ito Japanese kasi, ito clover yung nakalagay, so parang diba nakakatuwa kasi kahit mura lang siyang nabili sa surplus, branded siya. So ito yung sa millimeter 2.3. Merong ganyan sa Japan sa ano kasi wala masyado, may 2.5. Ito double-ended lahat sila. So puro double-ended pati itong mga pinagkakabit ko. So tinry ko lang siya, na experiment lang ako kasi maganda rin talaga na may handle yung crochet hook. And since meron naman akong ibang sizes, ang kinuha ko like ito 2.3, wala ako nun, so nakalagay siya sa 2.5. Ito naman is 2.6. Yan, so bali nilagay ko siya. Hindi siya basta-basta mabubunot kasi matagal din bago na ako na bunot siya. So ito-twist mo lang. Ito-twist mo siya para mabunot siya. Itong mga blue hooks na to, compared dun sa red, yung red kasi is matte. Pag kino-crochet mo siya, medyo mahirap siya. Ito naman, na-try ko, ano siya, madulas siya. Glossy siya at mas type siya kumpara dun sa red set. So, highly recommended ko para sa mga beginners na wala pa masyadong budget para sa crochet hook na mamahalin. Kasi yung original na tulip, usually yung bawat piece inaabot ng 500 plus pataas na. So, depende sa store. Minsan may mas mura ng konti. Pag mga payday sales sa mga online shopping sites, yun, dun lang nakakamura. Kung hindi pa kayo nakagamit ng mga branded and okay naman kayo sa generic, I would say na huwag nyo na i-try kasi pag kasi long time crocheter kayo, parang magandang reward yun kung bibili ka ng branded. Kasi sure ka na yun ang magiging hobby mo for life. Talagang magandang investment. Pero kung let's say sinawaan ka, yun lang, parang manghihinayang ka. But then again, may mga crochet groups tayo na pwede natin salihan. So if in case sinawaan ka sa mga branded na tulip hooks, pwede mo naman silang ibenta. Pwede naman magbenta ng mga pre-loved. So sali lang kayo sa crochet group para doon yung benta yung mga gusto nyo ibenta ang mga crochet hooks kung sakaling hindi nyo na talaga sila magagamit. Clover siya. Maganda ang quality niya compared doon sa mga generic. For beginners, recommend ko to just in case na may mga alam kayong Japan Surplus na stores. Try nyo muna maghanap doon kasi mas quality yung hooks nila, lalo na kung mga clover classic sets sila. So iniisip ko kung meron akong clover classic na walang handle tapos may handle na siya. So I guess this is pretty much the same with tulip kasi kung titingnan kung maigi yung tulip na let's say itong 5mm na tulip. So iba kasi yung brand ng tulip sa ano pero kung titingnan yung difference, ito clover kasi siya. 'Di ba? Halos walang pinagkaiba. Hindi ko rin sure talaga kung clover to pero for some reason, dalawang klase ng branded hooks ang makikita sa Japan Surplus, either tulip or clover. So, ewan ko, baka nga tulip to kasi halos same lang naman talaga sila ng
quality, diba? So, ito, single na bibili, aabot sa 500. Itong isang set na to, nabili ko is 200. So, pag sa ibang online shopping site, mas mura siya. Nabibili ng 170 plus. And if meron kayong mga Japan surplus na double-ended, pwede nyo experiment. Pero for me kasi, yung tulip talagang the best siya na gamitin. I call them my heavy duty hooks kasi mas comfortable gamitin. Pag kinukumpara ko siya, halos same lang ng feel ng rubber. So, nung nilalagay ko siya at kinakabit ko to, medyo mahirap. So, hindi naman siya basta-basta mabubunot. So, ito hindi na ako nag-attempt kasi mahal to eh. Sure ako sa quality niya. If ever na gusto, may mga Japan surplus kayo or gusto nyo makamura ng konti na malagyan ng ergonomic na handle, yeah, I would recommend this one. So anyway guys, tinry ko din naman itong generic hooks and nag-start din naman ako sa generic hook. Kaya wala akong masasabi sa performance nila. Lalo na itong glossy type na blue hook na to, I would say na mas maganda kaysa dun sa red set. Kasi yung red set, matte siya. Parang itinulad siya doon sa original. This one is original na tulip. Matte siya. But, ito naman, kahit matte, smooth din naman siya gamitin. Same as any other tulip na crochet hook. Yung red set lang ang hindi ko nagustuhan. But anyway, if you have not watched yung unboxing ko saka yung first review ko ng red set, you can check sa description or ilalagay ko yung link sa taas ng video na to. Anyway guys, that's it for today. Thank you so much for watching. And if you like this video or if you have any requests sa mga crochet hooks na gusto nyong i-review ko, just comment down below. And also, dun sa mga bago kong subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe and I hope na mapanood niyo pa rin yung ibang mga tutorials ko. And also, you can follow my new FB page. It's Sharon D Shop. Ilalagay ko rin ang link dun sa description box. Anyway guys, thank you so much and I'll see you in my next video. Bye-bye!